So, meron tayong given na f of x equals e raised to 3, e raised to negative 3x. So, hinahanap natin yung derivative. So, remember guys, sa derivative ng exponential, meron tayong e raised to u times u prime para makuha yung, let's say, y prime natin. So, ngayon, hanapin natin yung u. Tapos, kunin natin u prime. So, exponent lang naman, diba? Ito yung exponent mo, yung u. So, ibig sabihin, yung u natin is yung negative 3x. And yung u prime is magiging ano? Ano yung magiging u prime natin? That is magiging negative 3, diba? So, ngayon, ikakopy na lang natin sa formula yon. So, meron tayong e. Then, yung u natin na negative 3x times yung u prime na negative 3. Then, multiply mo na lang to dito. So, bali, ang gagawin na lang is ilalagay mo lang sa harapan yun ng e. So, ito na yung magiging sagot. Ganun siya kadali. Pag ganyan yung given, kaya nga ganyan given, di madali lang din. So, meron tayong given na f of x equals e raised to x squared plus 2x. Then, kukunin natin yung first derivative niya. So, same process. So, kunin natin yung u, yung exponent lang naman yan. So, yung u natin dito, that is x squared plus 2x. Then, pag kinuha natin yung first derivative or yung u prime natin, magkakaroon tayo ng ano guys? Magkakaroon tayo ng 2x plus 2. That's correct. So, magkakaroon tayo ng 2x plus 2 sa u prime natin. So, remember, magkakaroon tayo ng e raised to u times u prime. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng e. Then, yung u natin, that is x squared plus 2x. Times mo yung u prime na 2x plus 2. So, ngayon, pwede mo i-factor out kung gusto mo. Pag pinactor out natin to, pwede mo ilabas yung to, diba? So, pwede natin siyang i-rewrite as, ito factored form na ito guys. Pwede to sa 2 times x plus 1. So, ngayon, lagay na natin yun. Kung itong 2 times x plus 1 natin, ito siya. Then, multiply natin dito na form. So, lagay na natin yun as 2 times x plus 1 times yung e natin na naka x squared plus 2x. Pwedeng ganyan. Tapos lang naman yun. Okay na siya guys. Pwede rin ito guys. Lalagay mo ito sa harapan. Pero dapat naka-parenthesis eh. Anyways, pili ka na lang dyan kung trip mo. Gets? Yan. So ngayon guys, kapag ganito naman yung given, so mapapansin mo, meron tayong given na f of x equals 2 raised to x. So basically, hindi tayo naka-base e. Kasi pag base e, ganito lang ginagawa. So kapag naman hindi siya base e, ang ginagawa natin, let's say meron tayong d over dx ng a raised to x natin. Sabihin yung a natin guys, hindi siya e, no? Kapag hindi siya base e. So, eto, gagawin mo lang siya as a raised to x tapos ln a. Ayun na, gagawin mo lang siyang ganun. So, ipa-plug mo na lang yun. So, ibig sabihin, yung a natin dito, diba yung a natin dito, yung base, diba? So, magkakaroon tayo ng 2. So, ipa-plug mo na lang yun. Kasi ito lang naman yung formula dun kapag hindi siya base e. So, pag pinlag mo siya directly dun, magkakaroon ka ng 2 raised to x, a raised to x natin. Tapos, ln, kung ano yung a natin, which is 2. So, meron ka na agad derivative nun. Ayun lang. Ano, mahirap eh, no? By formula naman kasi yun actually.
ano daw? Log 2. Gaganunin mo naman. Ikaw bahala kung trip mo. Pero kung saan mas madali, ganun gagawin mo guys. So kapag naman may given tayo guys na 5 raised to 3x, so hindi natin pwede gamitin yung a raised to x natin, no? Kasi hindi naman naka-x yung variable eh. So kapag meron tayong d over dx, ang a raised to u naman. So magkakaroon tayo ng a raised to u, then ln a natin, hindi nakikita, times yung u prime. So bali ganito siya, para siyang nag-chain rule lang. So basically kunin natin yung u. So yung u natin dito, that is yung 3x. So kapin natin yung 3x, then kunin natin yung u prime. So magkakaroon tayo ng 3. Diba? So ngayon, yung a natin basically yung base natin na 5. Nag-gets naman yun. So plug na lang natin yun dito guys. So magkakaroon tayo ng 5. Tapos yung u natin na 3x. Tapos ln ng 5 natin. Kasi yung base natin is 5, diba? A siya dito guys. So may tayo ng 5. Times, pala kasya. Yung u prime natin na 3. Ito pala kasya pala. May ganyan siya. So ngayon, ano magiging sagot natin? So magkakaroon lang tayo ng, pag nire-rate natin siya, ng 3 times 5 raised to 3x ln 5. Diba? That's correct. So meron tayo guys na ito na f of x equals e raised to sin x. So basically, kukunin natin first derivative. Kung familiar ka sa trig, sabi natin kapag trig na, usapang derivatives, kuha ka lang ng sin x. Yung ballpen ko. Kuha ka lang ng sin x, cosine x, negative sin x, tsaka negative cosine x. Then rotate mo lang siya clockwise para sa derivative niya. So ibig sabihin kung meron tayong u na sin x, derivative niya is cosine x. So yung u prime is cosine x. So itong u in natin, same siya dito guys sa e raised to u natin, no? Ito, times u prime. So ibig sabihin, magkakaroon lang tayo dito ng e. Yung u natin is yung sin x times natin yung cosine x. So ngayon, ayun na, may sagot ka na. Lalagay mo na lang yung sa harapan na cosine x. Tapos yung e raised to sin x. Ayun na siya ginagawa.